The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through him, and without him nothing came to be. What came to be through him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him. He was not the light, but he came to testify to the light. The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came to be through him. But the world did not know him. He came to what was his own, but his own people did not accept him. But to those who did accept him, he gave power to become children of God, to those who believe in his name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by a man's decision, but of God. And the Word became flesh and made his dwelling among us. And we saw his glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. John testified to him and cried out, saying, "This was he of whom I said, 'The one who is coming after me ranks ahead of me, because he existed before me.'" From his fullness we have all received grace in place of grace, because while the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God. The only Son, God, who is the Father's side, has revealed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Maligayang Pasko po sa bawat isa sa atin. Batiin nga po natin ating katabi ng Merry Christmas. Alam niyo po, napakasaya po talaga ng Pasko, hindi po ba? Napakasaya ng Pasko, gaganda ng music, ng mga decoration sa paligid, madaming pagkain, masaya, may mga party, may mga gatherings, may mga reunion. Napakasaya po talaga ng Pasko, kaya po di po ba minsan sa buhay natin sinasabi natin, sana araw-araw ay Pasko. Di po ba sinasabi po natin yan? Sana araw-araw ay Pasko. Pero sa Pasko nga po ba, ano ba sa tingin niyo ang pinakamahalagang bahagi ng Pasko? Ano nga ba pinakamahalagang bahagi ng Pasko? At yan po ay talagang naging malinaw po sa akin nung pong yung isa naming kapatid na pari ay nag-post ng isang picture. Kasi po siya po ay nag-aral sa abroad, siya po ay napadala upang mag-aral sa abroad at nagkataon po na hindi siya nakauwi. Tapos po ay doon po siya nakapagpasko. Kaya po nung kanyang Christmas, yung kanyang Noche Buena ay pinicturan niya. Pinicturan niya yung kanyang Noche Buena. Yung kanyang Noche Buena isang plato na masasarap yung pagkain. Tapos kasi nasa abroad siya, meron pang glass of wine. At doon ko po nakita na napakalungkot pala nung Pasko nang wala kang kasama. Hindi po ba? Napakalungkot po ng Pasko nang wala kang kasama. Kaya po ako pinaalala po sa aming bahay, kahit pala simple lang yung aming Noche Buena. Sa amin po kasi, nanay ko ang karaniwang niluluto ay lugaw, sopa, saka mga kung ano-ano pang pagkain dyan. Simple lang po lagi yung aming pagkain. Pero nung binabalikan ko po, sabi ko talagang mas kompleto pala yung Pasko ko. Dahil nga po ang Pasko ay tungkol sa pamilya, hindi po ba? Ang Pasko ay tungkol sa pagsasama-sama ng pamilya. Dahil ang Pasko ay tungkol sa pamilya.
pamilya ng ating Panginoon. Hindi po ba? Pamilyang nasa Belen. Kaya po ang ating Pasko ay kumpleto, basta po tayo ay magkakasama, kasama natin ang ating pamilya. Kasi po, imagine niyo po yung sarili niyo. Kahit andun kayo sa paborito niyong lugar, tapos maganda ang dekorasyon, maraming pagkain. Pero kung ikaw ay nag-iisa, hindi po ba napakalungkot? Napakalungkot. Dahil nga po sa atin, ang Pasko po ay tungkol sa pagsasama-sama ng pamilya. Mabuti na nga lang po ngayon, sa panahon ngayon, meron ng internet. Hindi po katulad dati, hindi po ba? Mas lalo na po yung mga nagtatrabaho sa abroad. Siguro po napakalungkot po dati. Buti na lang po ngayon, meron na tayong internet, yung mga nagtatrabaho sa abroad o nag-aaral, kahiwalay ang pamilya, nagkakaroon pa sila magkausap, di ba? Sa through video call. Medyo tingin ko po hindi na po masyadong malungkot ang Pasko pag magkakahiwalay po ang pamilya. Pero alam niyo po, kung po tayong mga tao ay sinasabi nating, may mga pagkakataong sinasabi natin na sana araw-araw ay Pasko, alam niyo po ba kung ano sinasabi ng ating Diyos, ng ating Panginoon? Ang sinasabi po ng ating Panginoon is, sana linggo-linggo Pasko. Sana linggo-linggo Pasko. Bakit po ba? Kasi nga po, pag Pasko po, mas marami po ang tao sa simbahan. Naalala ko po sa aming parokya. Pag po linggo, talagang maghapon po yon, punong-puno ng tao. Hindi po katulad noong mga ordinaryong linggo na sakto lang po yung tao. Pero pag Pasko, talagang punong-puno ang simbahan. Punong-puno ang simbahan. Sana linggo-linggo ay Pasko. Dahil nga pong ating Panginoon, tuwing Pasko, minsan dito lang niya nakikita yung kanyang ibang mga anak. Yung mga ibang anak. Dahil po yung ibang kanyang mga anak, minsan po ay nagsisimba lang tuwing special occasions. Pero hindi po yan ang kagustuhan ng ating Panginoon. Ang kagustuhan po niya talaga ay makasama po ang bawat isa sa atin. Bakit po ba? Kasi po kung tatanungin natin, bakit ba may Pasko? O hindi kaya, bakit ba nagkatawang tao ang Diyos? O hindi kaya, bakit ba bumaba dito sa lupa ang ating Diyos? Bakit nga ba? Iisa lang po ang sagot yan. Iisa po ang sagot. At yan po ay sa kadahilanang ang bawat isa po sa atin ay gustong gawing kapamilya ng ating Diyos. Bakit bumaba dito ang ating Panginoon? Dahil gusto niya po tayong gawing kapamilya niya ang bawat isa sa atin. Gusto niyang gawing kapamilya, gawing mga anak ang bawat isa sa atin, at gusto po niyang lagi niyang nakakasama. Pag po tayo naisip natin ang Pasko, gusto natin makasama yung ating pamilya, ganito po o higit pa ang nararamdaman ng ating Panginoon. Dahil mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Gusto po niya tayong laging kasama. Laging kasama. Hindi lamang po pag may special occasion sa simbahan. Bagkus po, lagi po sa ating buhay, gustong-gusto po tayong kasama ng ating Panginoon. Kaya po ang ating Panginoon, masayang-masaya po kapag po ang simbahan ay napupuno. Kaya po ang ating Panginoon, ang sinasabi niya, sana linggo-linggo ay Pasko. Dahil po ang Panginoon, lagi tayong gustong kasama. Hindi lang po paminsan-minsan, hindi lamang pag merong special na okasyon. Ito po ang kagustuhan ng ating Panginoon. Dahil nga po, kung isipin po natin, napakasarap po ng buhay ng ating Panginoon sa langit. Napakasarap ng buhay niya sa langit. Pero tiniis niya lahat. Bumaba siya dito sa lupa, nagkatawang tao siya, tiniis niya lahat ng hirap ng pagiging tao. At bukod dyan, inalay niyo ang kanyang buhay at ang kanyang katawan upang ating maging pagkain. Lahat tiniis niya, lahat ginawa niya upang tayo ay makasama niya, upang tayo, ang bawat isa sa atin, ay maging kapamilya niya. Lahat po ay ginawa na niya para po sa atin. Kaya po talagang ang gusto ng ating Panginoon ay linggo-linggo sana ay Pasko. Dahil po mas marami nagsisimba, mas marami po ang dumadalo sa kanyang hapagkainan. Ngayon po, marami po tayong pagkain sa bahay, hindi po ba? Ngayong panahong ito. Alam niyo po yung mga kinakain nating pagkain, mga kanin, ulam, kahit ano man pong kinakain natin, pag yan po ay kinain natin, yan po ay nagiging bahagi ng ating katawan. Hindi po ba? Kung anong kinakain natin, yan ay nagiging bahagi ng ating katawan. Pero po pag tayo po ay nagsimba at tumanggap tayo ng katawan ni Kristo, baligtad po ang nangyayari. Baligtad ang nangyayari. Pag tayo po ay nagsimba, tayo tumanggap ng katawan ni Kristo, ang nangyayari po hindi po siya nagiging bahagi natin. Ang totoo po niyan, tayo ang nagiging bahagi ng ating Panginoon. At yan po ang gustong-gusto ng ating Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit siya bumaba dito sa lupa.
upang makasama po tayo, makapiling tayo, makaisa tayo, makasama niya tayong mga pamilya niya. Kaya sana po mga kapatid, ngayong banal na misa po, ito po ang ating pagnilayan. Ang kagustuhan ng ating Panginoon na makasama ang bawat isa sa atin lagi sa ating buhay. At yan po ay mas lalong napagtitibay natin kung po tayo nagsisimba linggo-linggo. Kaya kung tayo po ay hindi nakakapagsimba linggo-linggo, paminsan-minsan lang po, ito po ang ating pagnilayan. Dahil po ang ating Panginoon, ang gusto nga po talaga niya, sana linggo-linggo Pasko. Sana linggo-linggo kasama niya tayo, pinagtitibay natin ang ating ugnayan sa Kanya. Kaya sana po ito po ang gawin nating panalangin sa banal na misang ito, kung tayo man po ay hindi nakakapagsimba linggo-linggo. Dahil ito po ang gusto ng ating Diyos, ito ang gusto ng ating Panginoon. At sana po, pangalawa, hindi po ito matapos sa atin. Dahil po talagang ating Panginoon ginagawa ang lahat upang lumapit sa Kanya ang Kanyang mga anak. Kung mayroon na po tayong mga kapamilya, mga kaibigan o mga kakilala na sa tingin po natin ay nalalayo na sa ating Panginoon, sa tingin po natin ay hindi na nakakapagsimba linggo-linggo, hindi na natatanggap ang ating Panginoon linggo-linggo, isapan po natin to sa ating mga panalangin. Nang sa gayon po, yung biyayang tinatanggap natin ay hindi po manatili sa atin, bagkus ay maibahagi pa natin mas lalo na dun sa mga gustong makasama ng ating Panginoon. Dahil po mahal-mahal tayo ng ating Panginoon, tinis niya ang lahat upang tayo makasama, sana naman po ibahagi natin po ito sa ating kapwa. Dahil yan po ang gusto ng ating Panginoon. Sana linggo-linggo ay Pasko. Sana linggo-linggo kasama tayo ng ating Panginoon. At hindi lang yan, gayon din yung mga nawawala nating kapatid, sana imasama natin sapagkat ito ang kagustuhan ng ating Diyos. Kung paano po gusto nating makasama yung ating kapamilya, hindi po ba tuwing Pasko, ganyan-ganyan din po tayo gustong makasama ng ating Panginoon. Kaya sa ating banal na misa, isama po natin ang ating mga panalangin na ito.